Aquarius, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito yung part 3 ng reading ninyo for January 2026. So ito yung love life ninyo. So titingnan natin ang energies na inyong love life, buhay, pag-ibig ngayong January. So kung hindi kayo interesado sa love life niyo, wag nyo na itong panoorin, okay? Ayan. So, paalala lang, reading na to ay general reading. Maari kayo makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. And another reminder, hindi po ako unang magme-message sa inyo para offer ng mga services at kung ano-ano. Kayo po ang magme-message sa akin. Kapag may nag-message sa inyo na nag-offer na, uy, ito gawin mo, ganyan. Hindi ako yon, okay? Dapat kayo ang unang mag-message para mag-message ako. At kung gusto niyo ng private reading, meron tayong link sa description, saka sa comment section. Okay? So, let's begin. Aquarius, love life. Anong love life energies ng mga Aquarius ngayon? What's the energy ng mga Aquarius? Yung iba, you are staying in a relationship dahil kayo ay may benefits sa relasyong ito. Sa maraming paraan, no? Pwedeng financial, no? Kumbaga, kind of stressful yung relationship na to. Pwedeng wala na ng feelings, pwedeng hindi nyo na mahal eh. For practical reasons, no? Pwede itong person na to ay nagpo-provide sa'yo financially. Pwede rin tong reversal ang roles ha. Halimbawa, ikaw ay nasa isang relasyon, feeling mo yung person mo, hindi hindi na siya emotionally attached sa'yo. Kaya lang nagsistay siya sa relationship is because nagpo-provide ka sa kanya. Ganon. This is a very practical type of relationship. Parang siya, beneficial. However, yung isa, pwedeng pareho kayo. Iniisip nyo, ano ba? Ano ba importante sa relasyon? Masaya ka o busog ka? Oh my God. Kumbaga, ano ba yung maganda sa relasyon? Nagkakaroon ka ng reassessment. Kaya lang, yung iba kasi pwede rin merong another person involved dito na nagsistay ka sa relationship na to kahit hindi mo mahal kasi nga provider siya sa'yo and the other person yung mahal mo. Or, kailangan ka ng person mo kaya nagsistay ka pero may iba kang mahal. Diba? Complicated. Aquarius. Let's see what else. Pwede rin may mga selos energy dito eh. Meron dito nagsiselos sa kanyang person, merong katrabaho. Sa katrabaho niya. Oh my goodness. Look at that. 3 of Swords. Possible talaga a third party situation. Ang hirap ng ganito ha. Nagsistay ka sa relasyon, hindi mo mahal. Or nagsistay sa relasyon yung person mo, hindi ka mahal. Kasi, di ba? Ang importante lang is kung ano yung ibibigay. Ano yung benepisyo. Like, what's in it for you in this relationship? Pero, the emotions, wala. Detached. Emotionally detached. This relationship is emotionally detached. You have the Sun. Pero meron kayong anak. Kaya isa rin yan sa nagbabond sa inyo, sa relationship. But this person, meron confusion eh. Confused kayo. Pwedeng ikaw confused ka, siya confused. Diba? The Four of Cups. Discontentment. Di na masaya. Tinatry naman na maging masaya, pero pwedeng isa lang yung masaya dito. Or, alam mo yun, parang matabang. Kumbaga sa matabang ang relasyon na ito.
tinatry sigurong maging masaya. Merong energy dito na ano, Gemini, Libra, no. Gemini, ba't Gemini? Baka nga may Gemini, no? So, this can be Libra, Taurus, Pisces, Leo, Virgo. What's the energy ng connection relationship na to? Mirrored. So, kumbaga, pareho kayo nag-e-effort sa relationship, pero parang na siyang chore, like gawaing bahay. Alam mo yung tipong, okay, gagawin mo yung gawaing bahay kasi kailangan mong gawin. Kasi kung hindi, wala kang gagamitin sa susunod pag kumain ka. Oh my God. Bakit din sinabi ko, hugasin kasi naiisip ko eh. Yung mga dishes, di ba? O, kailangan mo maghugas ng mga pinggan pagkatapos mong kumain. Kasi, pag hindi ka naghugas, wala kang kakainan mamaya. Oh my God. Oh, may release na rito, oh. Para kasing isa lang dito yung gusto na nasa relationship siya. O, isa naman, parang humahabol. Kahit ako parang walang gana sa pag-read na to. Name, car, and place. May trigger. Okay. Pwedeng yung iba very specific. Kung meron kayong sasakyan, pwedeng nakita kayo somewhere na meron kayong kasama doon sa sasakyan na yun na hindi nyo asawa or alam nila na hindi mo dapat kasama. Or other, kumbaga reversal din yung role na yung person mo, 'di ba? Nakita na may ganon. So, ang nakikita ko rito, merong problema, may underlying issue sa relationship ninyo, pero you're just shrugging it off, na parang hindi nyo pinapansin. Kasi parang feeling nyo, masyado siyang complicated. At ayaw nyo ng complicated kasi marami na nga kayong iniisip sa buhay. 'Di ba? Yung bang nakaka-stress yung situation na ayaw mo nang, you don't wanna deal with it, ayaw mo na lang pag-usapan. So, kumbaga, parang yung mga kalat, dumi, alikabok, winalis mo nga siya, pero nilagay mo lang siya sa ilalim ng carpet. Hindi mo talaga totally nilinis. Iginilid-gilid mo lang siya sa tabi-tabi. We may seem different on the surface, but underneath my mask, we are more similar than you think. I wish I could show you the real me. Someone here is not really showing yung totoong siya. Views you as temporary pleasantry. Oh my God. Oh, not a serious relationship. Okay, tingnan natin. Kasi may mga nakukuha akong energy rito na yung bang parang hindi ganun kaseryoso ang connection na ito. It's just because of the benefits that you are both getting from each other. Alam mo yon, na tipong may missing piece, may missing puzzle piece para buo ang relationship, but yun nga para siyang walang lasa, wala matabang. The walls we built for privacy have crumbled and now everyone knows too much. We need to rebuild trust before we can move forward. So, marami ngang nakikialam sa relationship ninyo, or maraming interesado sa nangyayari sa buhay nyo. Kayo ba ay nasa social media? O yung mga kaibigan nyo nagtatanong na? Kasi ito yung pwedeng aware ka na nagloloko yung partner mo, or aware siya na nagloloko ka. Ganon. But, hindi nyo na ina-address yung ganong issue because masyado siyang complicated pag-usapan. And even if yung mga taong nakakakita sa relationship ninyo,
kahit sila naguguluhan, bakit ganon? Why are they still staying sa relationship na yan? Kung si ganito ay may iba rin, may si ganito, may, alam mo yun, magulo. So, let's see. What is, ay meron pa rito, teka lang. Mapatayan ibang cards. What's the energy of this relationship connection? What's the energy of this relationship connection? What's the message? What's the message? Oh my God. Oh, let me go. You deserve all the good things in this world, and right now, I am not in a space to give you the type of connection you deserve. Live your life and let me go. Meron na gusto talagang umalis. Siguro, hindi lang pinapayagan ng isa. I'm single. O, single na nga ba? Baka yung isa nagpapaka-feeling single. It's on. I see you looking good and moving on. I don't care who you're talking to. I'm better. I will compete for you. Parang nag-aano kayo. Sa totoo lang, ito na yung pinaka-complicated at medyo magulong kind of relationship na nababasa ko. Ewan ko bakit nasa relationship pa rin kayo, no? Kumbaga, nagpapataasan pa kayo ng pride nyo, sinong mauuna, sinong kayang maging successful on their own, na hindi umaasa sa isa't isa. So, kung you're the type of person na kaya mo na mawala yung benefits mo sa relationship na to, then you can move forward. Pwede kang kumawala. May option ka. So, anong gagawin mo? Anong action? Kasi itong reading natin ngayon is pwede kasing point of view ng other person or pwedeng point of view mo. Where's this going? Moving on. Moving on, starting a new life. Yeah. I think alam nyo, kung sino rito yung maglalakas loob na umalis sa relationship, kahit na alam niyang mawawala yung benepisyo na makukuha niya sa relationship na to, mas magiging successful siya. Kailangan lang niya magtiwala sa kanyang sarili. Kung ikaw to, go. Kaya mo yan. Okay, so that is your reading, Aquarius. Thank you so much. See you again.